Jesus, for from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. Magandang araw po muli sa ating lahat at muli po nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil siya yung nagbibigay ng buhay at kalakasan at siya yung nagbibigay ng pagkakataon para minsan pa ay tayo makapag-aral ng kanyang mga salita. Bago po ang lahat ay po muna yung magsimula muli sa isang panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, sa biyaya mo sa aming buhay. Tunay nga po, salamat sa iyong habag sa buhay namin. Tulungan mo kami at samahan sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw maparangal at maitaas at madakila. Minsan pa sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan. So, ngayon pong umaga, atin naman pong pag-aaralan ang Joshua chapter 10 verses 1 to 43. So, ano nga po ba ang kwento dito sa Joshua 10? O yung kwento at mga aral na matututunan natin ayon sa Joshua 10. So, ito po yung una dito, yung paglupig sa mga Amoreo. So, sino-sino ba itong mga Amoreo ito? So, ito pong kwento sa Joshua 10 ay kwento ng labanan sa mga taga-Gabaon. So, si Josue nga po yung namumuno ng panahong ito sa mga Israelita. At nabalitaan ni Adoni-Sedek, so hari ng Jerusalem, na nilupig at tinupok ni Josue yung lungsod ng Hai. So, nabalitaan din niya na ginawa ni Josue sa hari ng mga taga-Hai at ang ginasa hari ng Jericho. So, nalaman din niya na nakipagtipan ang mga taga-Gabaon sa mga Israelita. So, nung malaman ito ng hari ng Jerusalem na si Adoni-Sedek nga, so natakot siya. Kasi bakit? Ang mga taga-Gabaon po ay mga warriors. O yung talagang sanay sa pakikipaglaban. So, at hindi lang yun, marami sila. So, kaya na lamang ang takot ng hari ng Jerusalem na si Adoni-Sedek. So, nagplano siya na atakihin ng Israel at sinabi niya ito, humingi siya ng tulong sa mga hari ng Hebron, ng Jarmuth, ng Lakish at ng Eglon. So, yun po yung mga Amoreo, mga haring Amoreo. So, bali 5 po sila na nagplano na atakihin ang Israel. So, nun nga, so nalaman din ng mga taga-Gabaon na atakihin sila. Kaya, ang ginawa nila ay humingi sila ng tulong kay Joshua. Na noon ay nasa Gilgal. So, nagpasabi sila na kailangan nila ng tulong kasi nga may plan yung mga Amoreo na salakayin sila. So, anong nangyari? Sabi dito sa verse 8, sinabi ng Panginoon kay Joshua, kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Ako ang bahala sa inyo. Magtatagumpay kayo laban sa kanila. Wala isa man sa kanilang makakalaban sa inyo. So, yun yung pangako ng Panginoon. So, makikita natin dito sa na laging sinasamahan ng Panginoon ng mga Israelita. Lalo ng mga panahong ito kasi ito'y labanan. So, sayo dyan, yung si Joshua at ang kanyang mga alagad ay tumungo na galing sa Gilgal papunta sa Gabaon. At kanilang kinalaban itong mga 5 hari Amoreo. So, nung labanan, at natagpuan kasi ng mga nina Josue na hindi handa yung mga Amoreo. Kaya
unti-unti silang nalulupig at yung ibang mga tumatakas, ang ginawa ng Lord, dahil nga sa pangako niya, natutulungan nila si Josue, nagpaulan po siya ng yelo. At sabi nga dito sa Bible, mas marami pa namatay sa ulan sa yelo, yung tinamaan ng mga yelo. Mas marami pa namatay kaysa dun sa pakikipaglaban sa mga Israelita. So dito rin nag-request si Joshua na itigil muna yung buwan at araw. So nakinig ang Panginoon at pinatigil nga ang buwan at araw at hindi nga ito gumalaw. Ngunit sabi dito ng Bible, yun ang una at huli na pagsunod ng Panginoon tao. So hindi na muling mauulit ito at hindi na mauulit pa. Yun ang sabi po sa Bible. So sa pagtakas nga ng mga Amoreo, dahil nga sila nalulupig, nakatakas din yung 5 hari at nagpunta sa kuweba ng taga Seda. So doon, nung malaman ito ni Josue, tinakloban ito ng bato. So para hindi makalabas. Then nakipaglaban ulit sila sa mga Amoreo. Then binalikan nila yung 5 hari at pinaharap kay Josue. Patay nila yung 5 hari. Ibinitin, isinabit sa 5 puno. So, ganun. Sabi pa ng Bible, pinaapakan ni Joshua ang batok ng mga Amoreyong ito. So, bakit? Sabi po doon, kaya ganun ang pinagawa ni Joshua para maipakita sa mga tao na lagi silang kasama ng Panginoon, na ipagtatanggol sila ng Panginoon at hindi sila pababayaan. Sabi dito, so, binalik nga sila sa kuweba, yung 5 pinatay na hari. Binalik po sila sa kuweba at doon na sila, kumbaga parang inilibing at sinara ulit yung kuweba. So, pumula nun, sa pagpatuloy, laging nananalo ang mga Israelita sa labanan. Dahil nasakop pa nila marami silang mga bansang o lugar na nasakop pa. Ayon dito sa Bible, wait lang po. Ayan. So sa Maseda, so pinagpapatay nila yung hari at saka yung mga lahat ng tao doon. Sa Libna, ganun din po. Sa Laki, sa Geser, sa Eglon, sa Hebron, sa Debir, sa Goshen, sa Kadesh Barnea, sa Gaza, sa Negev. So yun yung mga lugar na pinagtagumpay ng Panginoon ng mga Israelita. Sinamahan ng Panginoon ng mga Israelita. So pinatay lahat ng hari at sinakop. Hindi lang hari, lahat ng mga tao. So wala sila yung tinira. So, yun nga, nasakop nila yung lahat yon, nahuli nila ng mga hari, pinagpapatay, at makikita natin doon na once nakasama ng mga Israelita ang Panginoon, lagi tagumpayan. So, ano po yung lesson nito para sa atin? So, makikita natin dito na once na tayo ay sinasamahan ng Panginoon sa ating buhay o sa ating laban dito sa daigdig na ito. Ano ba yung mga laban natin? Mga pagsubok sa buhay. Pagsubok. Marami. Pagsubok sa pag-uugali mo, sinusubok ka na ikaw ba talaga ay binago na ng Panginoon?
So, sinusubo ka sa pakikitungo mo sa ibang tao. Sinusubo ka sa pananampalataya mong higit sa Panginoon. So, kalaki po kasi ng pagsunod natin sa Panginoon ay yung mga pagsubok na ito. Pero lagi may pangako ang Panginoon, tatandaan niyo po yan, na sasamahan niya tayo. Basta lagi tayong sumunod sa Panginoon, kung ano yung utos niya, ating sundin, at lagi tayong magpasakop sa Panginoon. So lagi po nating ialay ang ating buhay sa Panginoon, para lagi tayong magtagumpay. At nakakasiguro tayo na laging may katagumpayan sa piling ng Panginoon. Amen po. So, yun lamang po at dalangin ko na na-remind muli tayo ng salita ng Panginoon na lagi nandyan lang ang Panginoon sa atin. Sasamahan niya tayo saan man tayo magpunta. Basta ibalik natin sa Panginoon yung nararapat na sa Kanya. Nararapat na pagsamba, na pagsunod, pagpupuri sa Kanya. Ayan po at maraming pong salamat. Isang pa tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Tulungan mo nga po kami na patuloy na maging masunurin sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay. At dalangin namin na ikaw yung maparangalan, maitaas sa lahat namin ginagawa, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon, at dalangin namin na tulungan mo kami sa lahat ng aming laban sa buhay, Panginoon. Pagtagumpayin mo ka po kami, Panginoon. Kung paano mo sinamahan ng mga Israelita sa panahon ni Josue, Panginoon. Ganun mo rin kami samahan at pagtagumpayin sa lahat ng pagsubok sa aming buhay. Pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan, marami pong salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon sa oras na ito. Amen.